Amen. So palakpakan natin ang Panginoon, di ba? Mukhang di ata kayo na-bless ah. Yung mga na-bless, pwedeng pumalakpak na malakas. Amen. Be still and know that I am God. Though so many problems, though seemingly everything is troubles, trials, testing, so hard. Sabi ng Panginoon, be still and know that I am God. Amen. So, glory to God. So, once again, good morning po sa bawat isa and even to all our friends, our families, brethren who are watching online. Just stay tuned. Keep watching. I do believe the Lord will bless you as you hear the very word of God. Amen. God will speak to us today. Praise God. And definitely, He will bless each and every one of us. And we will learn so many things from all these revelations upon revelations. I have one question from you. Sino ba dito yung who among you already played what we call this tug of war? Naglaro na ba kayo ng game na to, tug of war? Can I see those hands who played this already? Can you just shout amen? Yeah. Sinong nanalo? Who won that game between the tug of war? Sino nanalo? Who won it? Of course, yung malakas. Amen? Yung mahina, sugrado, matatalo. So that's why tug of war means you need strength. You need to be strong in the Lord. Amen? Huwag kang palampa-lampa dyan. Okay? Winning the war within. So, which side are you? Of course, doon tayo sa winning side. Amen? Right side ba o left side? Dapat mga right tayo, huwag tayong mga lefties, ha? Which side are you? Jesus side or the other side? Hallelujah. Can you make up your mind today? Because today, as I said, most of us have been already in our crossroads, meaning you have to decide at that point, either to the left or to the right. Either yes to the Lord or no to the Lord. This has always been, amen, a situation in our lives. Palagi yan, everyday yan. Iinom ba ako? Kakain ba ako? Magpipray ba ako? O matutulog na lang ako? There is always this point in our lives wherein there is still conflict. Amen? And so this conflict is what we call the war within. The war within. Hallelujah. So let us read our text here. Praise the Lord. Yan. Can we just arise and let's, in honor of the very word of God, can we read it prayerfully in faith? Amen? And of course, this refers to our lives. 1 Peter 2:11, according to Peter, let's read together, please. Louder. Beloved, I beg you, as sojourners and pilgrims, abstain, iwasan, from the fleshly lust which war against the soul. War against the soul. Hallelujah. Sabi naman ni Paul sa mga Galatians, this is Paul, Galatians 5:17, for the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary to one another. So that you do not do the things that you wish. Gusto mong gawin, pero ba't di mo nagagawa? Ayaw mong gawin, pero nagagawa mo naman. What is that? Conflict. Hallelujah. Si James naman, let's hear from James. Sabi niya, where do wars and fights come from among you? Saan ang gagaling? Do they not come from your desires for pleasures that war in your members? Saan daw nanggagaling? Yun, yung gusto ko kasi ito eh. Sabi na po, hindi, wag yan. Gusto ko kasi ito eh. Hindi, wag yan.
Amen? The pleasures that were from your members. Father, we are so grateful, so thankful for your presence in our midst. We welcome you, Holy Spirit. We ask that you take control of this situation in our lives and even in our minds right now. Let our minds be receptive to the very word of God. Let our eyes see the glory of God in our midst. And let every ear at this moment be receptive, that we may hear, O God, every word, even every whisper that comes from the Holy Spirit. Move mightily in our midst. We declare in winning this war within ourselves. All glory belongs to you, Father, in Jesus' name. Amen. 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 Glory to God. Hallelujah. Can we give the Lord once again a clap of praise? This for the Lord. Hallelujah. Take note. As an introduction, man has three parts. We are tripartite human being. We have body, we have soul, we have spirit. The body, the five senses, the soul, the mind, the will, the emotions, nasa gitna. Arbiter. And then the spirit, well, the spirit of God. So the flesh and the soul and the spirit. The soul, the mind is the arbiter of this conflict. Amen? So it's the flesh and the spirit. Sinong arbiter? The mind. Your mind will decide which side are you. With God or with the devil. With good or bad. With yes or no. You have to decide. Who will decide? The mind. Amen? Hallelujah. So I hope that's very clear. Amen? So that's why there is this internal conflict going on between the flesh and the spirit. And the arbiter is the mind. The mind will decide where you have to go. Pagka sinabi kong ayaw ko, ayaw ko. Pagka sinabing kakain ako. Because my mind says so. I will do what my mind tell me to do. Amen? Amen? Kung naintindihan niyo po yun, sumagot ng malakas na amen. When you say amen, you agree. And whatever you agree, that is a blessing for you. So just claim it. Just say amen to that, Lord. Amen? Hallelujah. Glory to God. So winning the war within. Again, as I said, there is conflict. There is tug of war between good and evil. Between yes or no. Between the kingdom of God and the kingdom of darkness. And your mind will decide for that. You will decide. Ikaw ang magdidesisyon yan, hindi si God. Because God gave you the free will to decide either to be with Him or on the other side. Amen? So, pananagutan ka ng Panginoon. It's up to you which one you have to decide. But because now I am laying before you blessing and cursing, life and death, heaven and hell, it's up for you to decide. Amen? Hallelujah! Glory to God. So, take note, man has three major enemies. Tatlong major enemies. What we call external, the world. The lust of the flesh, the lust of the eyes, the world. Infernal enemy, yung demonyo, yung diablo, Satan and all the demons. And of course, internal enemy. Dito tayo magpo-focus. Internal, the self. The war within me. The war within me. So that's why the war within, it refers to the internal battle that is raging inside of you between the flesh and the spirit. Gusto kong kainin yan eh. Gusto ko yan. Sabi ng Panginoon eh, anak, masama para sa iyo yan eh. Ikaw ang magde-decide. God gave you, amen, that responsibility, that accountability. It's in your hand. Mag-decide ka. I have set before you life and death. Amen? Hallelujah. So there is war within. So this war within is what we call the ultimate. Ito yung pinakamatinding battle, war, that every believer
Mga believer lang dito, nagkakaroon nito. Amen? Kasi yung unbeliever, those who do not believe Christ, they will just keep follow, I would like to sin. Because no Holy Spirit that will prevent them from doing those things. So there is no internal battle for the unbeliever. So internal battle is only for you and me. For Christians only who have the Spirit of God. So the battle is between me, my flesh, and the Spirit of God, who will say, anak, no. This is the way. Amen? So it is an ongoing daily battle that you and I, every believer, is facing daily. This is the war against sin, against temptation, against every work of the enemy. Amen? So this war within, take note, this war within must first be won, amen, before you can fight the other two enemies and confront them victoriously. Dapat unahin mo muna yung sa loob. Paano mo gegera yung dalawa nasa labas? Unahin mo muna yung sa loob, palakasin mo muna. Amen? Strengthen yourself. Dapat you have to win first the battle within you before you can battle the other two enemies, confront them victoriously. Hallelujah. So, winning the war within, this focuses on our sanctification. Amen? Kanina, sabi ni Brother Arvin, we have been justified already. Praise God. Justified na tayo. We are saved already by what Christ has done on the cross 2,000 years ago. You believe, you accepted that, you were justified. But now, winning the war within, this is a daily struggle. Amen? Daily. You have to overcome, amen, over the power of sin. Justification, the penalty of sin, it has been paid already. The penalty was paid. But now here, the war within, you have to overcome the power of sin. Sin has the power, amen, to enslave you. So that's why you have to fight. Sabi nga ni Paul, I am fighting the good fight of faith. Amen? There is war, saints. Wag mong sabihin na believer ka na, there is no more war. This is ongoing on a daily basis. So that's why winning the war within on a daily basis, amen, you are fighting a daily battle, overcoming the enemy. Amen? What it means, this is your sanctification. The Lord is changing you daily, amen, from glory to glory, amen, making you Christ-like. And of course, at the same time, it will make you closer to the Lord, intimacy. So this sanctification is very important. You must first win this battle inside of you before you can receive the glory, before you can receive the blessing. Dapat manalo ka muna itong battle within before you will receive the blessing, before you will receive the miracles, the increase, the promotion, the answer to your prayers. War first and fought it. Amen? Dapat you have to overcome. Dapat manalo ka muna. Again, the war within, of course, it can only be won through our faith in the Lord Jesus Christ. Hallelujah. So in our text, binasa natin yung text kanina, si James, si Peter, sa Galatians. So in our text, we are warned, and also commanded to deal, you have to do it. Amen? Ikaw ang yan, hindi ako. Ikaw yan. Kanya-kanya tayong battle. Amen? We have our own battle, personally, individually. Take note, as believers. Kaya nga, believers na tayo, meron tayong internal enemy ngayon. Noon, wala tayong internal enemy. Amen? Kasi kung anong sinasabi ko, iinom ako. Maglalasing ako. Walang pumipigil. But now, you are a believer, so meron ng kumukontra ngayon, anak, masama yan. Anak, mapapahamak ka dyan. Anak, malululong ka dyan. Anak, ikamamatay mo yan. Anak, pupunta ka ng impyerno dyan. Amen? So Peter said, what did Peter said? Peter said, abstain. Iwasan mo, abstain from fleshly lust. Yung makamundo, makalaman na pagnanasa. Anak, iwasan mo yan. That war against the soul. May kumukontra na doon sa loob eh. Ano naman sabi ni Paul? Paul said, the flesh lusts against the spirit.
Itong flesh na to, may kumukontra, the Spirit of God. So, hindi yung gusto ko na palaging, gustong kong masarap yan, gusto kong matulog, gusto kong mamasya. Ang dami kong gustong gawin sa buhay na ito, but the Holy Spirit is there to check me. Amen? To check me, to correct me, to stop me. Amen? To discipline me, to remind me, to convict me. The Holy Spirit is always there. Amen? So that's why palaging ganon. Amen? So that's why Paul said, the flesh lusts against the Spirit, and they are contrary to one another. Palaging kontra yan. Between left and right. Kasi, bakit kontra palagi? Kasi yung isa bad, kasi yung isa good. Amen? Kaya nga palaging kontra. Kaya nga sabi naman ni James, James said, the wars and the fights, saan nanggagaling yan? Sabi niya, yung war na yan at saka yung fight na yan, saan nanggagaling? Sabi niya, it comes from your desire. Dahil yung mga desire mo, mga lust, mga pleasures, amen? Gusto mo ikaw, me. Gusto mo palagi ikaw na lang. Masyado kang makasarili. Dito nanggagaling, sabi ni James, di ba? Yung internal conflict na yan. Amen? So again, there is good, there is evil, amen? There are two forces, amen? But you will decide. Ikaw ang mamamagitan. The soul will decide. Amen? So I hope this is very clear. Okay, in this message, we will identify, okay? We will identify what we call the sinful desires that war within. Ano ba yung kalaban na yan? Amen? And we need, of course, we need strategies. How to defeat these sinful desires. Kailangan mo lang strategy. You have to develop your own strategy for you to win. Amen? And of course, you have to know sino yung kakampi mo dito. Amen? The one who will enable you to win the war within. Hallelujah! Palakpakan po natin muli ang Panginoon. So, glory to God. So, ito po yung tatlong main points natin. We have what we call the sinful desires. Ito yung war within. Ito yung me. Okay? Ito yung lust of the flesh. Ito yung mga kakontra. Ito yung si kontrabida. And of course, you have to deploy or develop strategies. Ano kayang gagawin mo? Ano kayang gagawin ko para ma-overcome ko to? Palagi na lang yung problema na to. Always on a daily basis, palaging ganito, palaging ganito. Hindi na ako makaahon dito sa problema na to. What shall I do now? Amen? So, let us learn the strategies. Of course, strategies come from the Lord. Hindi yung ginawa ng tao. They are not man-made, but rather, what God is advising us, anak, this is the right way for you to overcome every enemy that sinful desires. And again, number 3, the Son. We need the Son of God who deliver us, who will give us to win the war, to give us the victory, assuredly, 100%. Hallelujah. So, sinful desires. Sabi ko kanina, we need to identify what are these enemies that is within this system. Nandito. Kaya nga internal eh. Di ba? Internal. Nandito lahat yan. Amen? So, which war? Tingnan natin yung mga sinful desires na yan. Amen? Ano yan? Mga kalaban yan eh. Di ba? Nakikita nyo ba yan? I hope we are looking and seeing these things, di ba? Ayun, gusto ko lang makita na kung siguradong nandyan nakikita ninyo. Amen? Amen. My prayer today that the Lord will open our mind and our spirit that we might see what is good and not good. Amen? Hallelujah. Glory to God. I hope that prayer is sink down in your spirit. So, we need to identify. Ano ba talaga? Identify the sinful desires. Ano yan? Una, yung selfishness and pride. Pangalawa, yung sinful nature. Pangatlo, yung slaves to sin. Amen? O yung slavery to sin. Tingnan natin yung mga sinful desires na yan. Selfishness and pride. Ito yung una. Di ba? Ito yung pinakamatinding kalaban. I would say, all of us, meron yan. All of us, meron yan. Pagka nagagalit ka pa, nagtatampo ka pa, sigurado, meron kang pride. Amen? Sigurado. Bakit ka nagagalit? Kasi ayaw mo eh. Diba? Yung ego mo, tinatamaan. Kaya ka nagagalit eh. Diba?
Meron kang pride. Meron akong pride. We have to deal this. Selfishness and pride. So selfishness, tanda po natin, take note. Selfishness and pride, it will lead a person, it will lead you to shame. Ipahihiya ka ng ano na yan, yung what we call, yung, ano ba sa Tagalog, yung pride, kayabangan na yan. It will lead you to destruction and even to death, kamatayan. And of course, ultimately, impyerno. Di ba? Dapat ngayon pa lang, sugpuin na natin. Ngayon pa lang, patay na natin yung pride na yan, yung selfishness na yan. Yung me, ikaw na lang palagi nakikita dyan. Ikaw na lang palaging naririnig. Amen? Ikaw palaging bida. So, God hates the proud, but give grace to the humble. Saka, of course, dito tayo sa humble. Huwag dun sa pride. Amen? Galit na galit ang Panginoon sa mga proud. Amen? So, James 4:6, anong sabi ni James? God resists. Kinakalaban ng Panginoon. God resists the proud. Pero God gives grace to the humble. Yung biyaya niya, yung blessing niya, nandun pala sa mga humble people. Yung palaging nagpapakumbaba. Sorry brad ha, nagkamali ako. Patawad ha. Hindi, tama ako. Tatamaan ka talaga sa Panginoon. Amen. Mahirap yon. Kaya nga God resists the proud. Amen? Glory to God. So Proverbs 16:18, anong proverb? Again, pride goes before destruction. Kaya pagka may pride ka, sugrado, ang pupuntahan mo, destruction. You will be destroyed. Sugrado yun. This is God's word. And a haughty spirit before a fall. Babagsak ka. Sugrado, babagsak ka. Amen? Kahit anong ano pa yan. In any aspect of your life. Kung sa opisina yan, sa trabaho yan, kahit na love life pa yan. Amen? Sugrado, babagsak ka pagka merong pride. Amen? So, glory to God. Again, Proverbs. Daming Proverbs, di ba? When pride comes, then comes shame. Ipahihiya ka ng kayabangan. Sugrado, ipahihiya ka niyan. But with the humble is wisdom. Glory to God. Matthew 23:12. Again, sabi dito, whoever exalt himself will be humbled, and who humbles himself will be exalted. Kayo mga nagmamayabang, babagsak ng Panginoon yan. Pero pagka nandito ka na sa bagsak, nasa baba ka na, hindi ka na bababagsak doon. Nandun ka na sa baba eh. Di ba? Ang gagawin ng Panginoon, iaangat ka naman. Amen? Glory to God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Sabihin po natin sa katabi natin, be humble. Hindi hambog humble. Hallelujah. So, let us learn from all these biblical characters. Si Lucifer, amen? Si Lucifer, bakit bumagsak yan? Kasi yung kayabangan niya. Gusto ko ako si God. Gusto ko upo ako kagaya ni God. Gusto ko ako magro-rule dito. Gusto ko akong makikita dito. Aalisin ko sa trono si God. Yan ang kayabangan ni Lucifer. And of course, what did happen there? Anong nangyari dyan? Because of the pride of Lucifer and his rebellion, of course, pinaalis siya. Lumayas ka na dyan, Satanas. Lucifer, lumayas ka dyan. Wala ka ng pwesto sa heaven. Dati, napakaganda mo. Ngayon, ikaw ng pinakapangit. And of course, kasama niya yung 1/3 population of the angels, yung mga fallen angels, 1/3. 1/3 ng mga angelic host fell down with Satan, with Lucifer. Bagsak kayo. Wala na kayong pwesto sa heaven. Si King Herod, during the time of Jesus, di ba? Kilala niyo si Herod, di ba? Palaging ano yan. He took the glory for himself. Di ba? Pagka palaging nag-speech yan, palakpakan yung mga tao, di ba? He's like a God. Tapos siya naman. Ano naman siya, di ba? Ina-accept niya lahat ng mga palakpak na yon, yung mga glory na yon. Ina-accept niya lahat yon. Sabi ng angel, Herod, mula ngayon, patay ka na. Ayon. An angel of the Lord, patay. Hindi lang yon. Hindi lang siya namatay doon. Kinain siya ng mga uod. Wow! In the midst of those people. Matindi. Matindi ang pride. Gusto pa bang may pride ka ngayon?
Gusto bang kainin ng uod? Of course, ayaw natin yan. Si King Nebuchadnezzar, during the time of Daniel, kilala niyo si King Nebuchadnezzar, di ba? Sabi niya, napakaganda nung ginawa kong Babylon the Great. Kaya nga, the Great Babylon the Great. Sabi niya, napakadami kong ginawa. Prosperous ang Babylon. Ayun, yung glory na yon. Hindi man niya sinabing, Lord, salamat, binigyan mo ko ng lakas, bigyan mo ko ng talino. Hindi niya sinabi yon. Kinuha niya lahat ng glory. Yun, yung kayabangan niya. Anong consequence dito? Ikaw, masyado kang mayabang, Nebuchadnezzar, ha? Mula ngayon, gagawin kitang parang wild ox. Alam niyo yung wild ox, di ba? Parang baka. Yan, di ba? Parang baka, di ba? Yan, gagawin kitang baka. Kakain ka dun sa field. Alam mo yan, nakikita mo yan, Nebuchadnezzar. Ayun, kakainin mo dun, damo. Mula ngayon, magiging kamukha ka ng wild animal, wild ox. 7 years ka dyan. Ang kakainin mo, damo. Kaya pati yung mukha mo, mukha ka rin animal. Ayun. Nawala, of course, nawala yung kingdom niya, nawala yung trono niya. He lost. Even yung sanity niya, wala yung pagkatino niya, Bakit? Pride. Gusto bang maging Alisin na natin yung pride na yan. Amen? Tingnan mo, mga hari yan. Kaya nga sabi ni James, God resists the proud. But, ito yung maganda, ito yung but dito Though God resists the proud, perong but. Take note of this but. But, gives grace to the humble. Ngayon, kung meron ka pang pride ngayon, simple lang naman Sabi ng Panginoon, but, give grace to the humble. Lord, mula ngayon, Lord, magpapakumbaba na ako, Ibaba mo na yung trono mo ngayon, kapatid. Because God will give you the grace. Anong nangyari kay Hezekiah? Mayabang din si Hezekiah. Pero dito, anong nangyari dito? Then Hezekiah humbled himself. Nagpakumbaba siya sa Panginoon because of the pride of his heart. Yung puso niya, masyadong punong-puno ng kayabangan. Sabi niya, he and the inhabitants of Jerusalem saw that the wrath of the Lord did not come. The wrath of the Lord did not come dahil dito pa lang nagpakumbaba na si Hezekiah, patawarin mo kami, Panginoong Diyos at ang buong Israel. Give grace to the humble. Amen? So that's why during the time of Hezekiah, yung wrath of God, yung punishment ni God sa Israel, wala. God withhold it. Bakit? Nagpakumbaba na yung hari. Amen? So that's why even us, tayo mga hari tayo ng kanya-kanya mga pamilya. Di ba? Bumaba na tayo ngayon sa ating mga trono. Lumuhod na tayo sa Panginoon. Humble ourselves now before the presence of God so that the wrath of God will not fall on us, on our family, on our loved ones. Ikaw ngayon ay magpakumbaba ka na. But the grace of God, God give grace to the humble. Matuto tayo kay Hezekiah. Amen? 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 Pagka nag-amen ka, tinatanggap mo yung blessing. Amen? Yan ang, amen means I agree. Pagka-agree, contract yun. For where to agree, contract yun. You agree or the blessing. Amen? Tinatanggap mo yun. Bilisan natin. Si King Nebuchadnezzar, di ba kanina, di ba? Pinarusahan siya ng Panginoon dahil sa kanyang kayabangan, kanyang rebellion. Pero dito, after 7 years, kumakain siya ng damo. 7 years, dun sa farm, dun sa field. Anong nangyari dito? 7 years, after 7 years, Nebuchadnezzar lifted up his eyes. Yun. Nandun na, tinasa niya kanyang mga, he lifted his eyes to the heaven and regained his sanity. Bumalik na yung pagkamatino niyang tao. Amen? And then, anong sabi niya dito? He praised God, he honored the Most High God, acknowledging God's sovereignty. Ayun, nanumbalik na. Pinuri na niya nga ang Panginoon. Amen? Sinamba na niya. Anong nangyari? His reign, yung kingdom niya, na-restore. Amen? I-recognize yung kanyang dominion, bumalik siya. Bumalik yung nawala sa kanya.
God give grace to the humble. But God resists the proud. Amen? Pride can lead you to destruction, to shame, to death, even to hell. Pride can lead to your downfall. But humility can restore and redeem. Hallelujah! Palakpakan natin muli ang Panginoon. Glory to God. So, sinful nature. Bilisan natin. Amen? Sinful nature. Kasi matinding labanan ito eh. Amen? Sinful nature. Ano ba yung mga sinful nature na yun na kinakalaban every day? Amen? Dapat confrontin yan. We should overcome all this. Sinful nature. Romans 8, 5-10, NLT. Those who are dominated by the sinful nature, ang sinful nature ang nag-govern, nagdo-domain, di ba? Ang nagmamanipulate, nagko-control. Dominated by the sinful nature, anong inisip niya? Only think about sinful things. But, ito yung but those who are controlled by the Holy Spirit, amen, think about the things that please God. Amen? Palagi ba nating inisip, Lord, I will praise you. I will worship you. Di ba? I will serve you. I'll go to mission. I will share the gospel. Ito ba yung palaging laman ng isip natin? Oh, ay, hindi. Mag-disco ako, mamasyal ako, kakain ako dito. Amen. Ano ba talaga yung iniisip mo? Amen? Hallelujah. Those who are dominated by the sinful nature, think and do yung mga sinful things. But yet, those who are controlled by the Holy Spirit, they think, they do what pleases God. Amen? Hallelujah. So, letting your sinful nature control your mind, ayun, it leads to death. Huwag mo ngayon yung sinful nature ang magdidikta sa'yo. Labanan mo yan. Kaya nga, it's war eh. Kasi if you will let it will lead you to death. But letting the Spirit of God control your mind, it leads you to life and peace. Kasi again, yung soul mo, yan ang arbiter, yan ang referee. Between good and evil, between the flesh and the spirit. Meron kang soul, yan ang arbiter mo, magdi-decide. For the sinful nature is always hostile to God. Palaging hostile yan. It's an enmity. Palaging galit na galit ang Panginoon dyan. It never did obey God's will, and it will never will. Hindi talaga mag-obey yan. Yung sinful nature na yan. Kasi nature niya yan eh. Amen? So, that's why those who are still under the control of their sinful nature can never please God. Pagkakontrolado ka ng mga makamundong ninanasa na yan, you can never please God. But you, but na naman. Pero ikaw, kapatid, the old has gone, the new has come. Bago ka na, kay Kristo ka na ngayon. But now, ngayon, you are not controlled by sinful nature. Hindi ka na ngayon kontrolado. Wala nang power sa'yo yung sinful nature. Amen? Sino may control sa'yo? You are now controlled by the Spirit if you have the Spirit of God. Nasa atin na ba yung Spirit of God? Amen. Nasa iyo na ba yung Spirit of God? Palakpakan natin ang Panginoon. If the Spirit of God is in you, you are no longer slave to sin. Yun nga, kayong kinainawit natin kanina, di ba? Hindi ka na slave, hindi ka na kinokontrol ng kasalanan na yan. Ikaw nang magkokontrol sa kasalanan na yan. Ikaw sinungaling ayaw ko na magsinungaling. Ikaw, masamang bisyo, lumayas ka dyan. Tapos na ako dyan. Ikaw na ngayon ang nagko-control. Hindi sila ang nagko-control sa iyo. Because you are no longer dominated by sinful nature, but it is the Spirit of God that controls you now so that you will control those things that are in the flesh, the things that are what we call sinful desire. Ikaw na ngayon ang magko-command. Ikaw ang masusunod. Hindi ikaw ang sunod-sunuran lang. Amen? I hope that's very clear. Amen? Again, Ephesians 5:3-5, sabi niya, let there be no sexual immorality. Dapat wala na sa yan. Yung mga impurity o yung greed, dapat wala na rin yan. Such sin, yung mga ganyang kasalanan, they have no place among God's people. We are God's people.
Di ba? Wala nang puwang, wala nang pwesto yan dapat. Huwag mo nang entertain yan. Huwag mo nang papasukan yan. Pasok kayo dito, immorality. Pasok kayo dito, greed. Hindi ganon. Dapat wala nang pwesto yan to those amongst God's people. Pati ano yan, verse 4 sabi niya, yung mga obscene stories. Mahilig pang mag-storya ng puro mga green joke. Di ba? Mga foolish talk, wala namang kabuluhan. And even coarse jokes. Anong sabi dyan? These are not for you. Kapatid, hindi na para sa atin ito. Noon, yan, palagi mga green tayo noon. Pero ngayon, white na tayo ngayon, di ba? Puro sa Panginoon na ngayon. Sabi niya, these are not for you. Hindi na ito para sa mga God's people. Tapos na tayo dyan. Anong gagawin mo? Let there be thankfulness to God. Amen? Hallelujah! You can be sure that no immoral, impure, or greedy person, bilisan natin, will inherit the kingdom of Christ and of God. For a greedy person is an idolater, worshiping the things of this world. Wow! Ano daw yung greedy? Alam niyo yung mga greedy? Alam niyo siguro yan. Huwag mo nang Tagalogin yan. Greedy person. Alam niyo na yan. Pagka sinabing greedy, yan. Greedy talaga. Amen? Anong tawag yan? Idolater. Pag yung idolater, worshiping the things of this world. I want this. I like this. Maganda to para I worship them, di ba? Ganun yun, worshiping the things of the world. The material things of the world. Amen? Yan, you become idolater. Gusto mo, gusto ko to. Greedy eh. Gusto ko. Di ba? Greedy. The things of the world. Idolater. Now, ito, slave to sin. Ayan yung kanina, di ba? Romans 6:6. We know that our yung old sinful selves natin were crucified with Christ, di ba? So that sin might lose its power in our lives. So dapat, ngayon, wala nang power yung sin sa atin. Amen? Amen? We are no longer slaves to sin. We are no longer slave to sin. Yung kasalanan, wala nang power sa atin yan. Because ourselves, our body has been crucified with Christ 2,000 years ago. When you say, you believe what Jesus Christ has done on that cross, ikaw na mismo sinabi mo, pinako mo na yung sarili mo doon. You died with Christ on that cross. Amen? You were crucified with Christ on that cross. Kaya nga yung sin, wala nang power. Nakapako ka na doon di ba? Ano pa magagawa sa'yo ng kasalanan? Hindi ka makagalaw kaya ka nga naka-crucified. Amen? So sin has no power over a believer. Sabihin mo sa katabi mo, you are no longer slaves to sin. Amen. Amen. Wala nang power yung kasalanan. Glory to God. Ngayon, tingnan naman natin yung strategies. Amen? Bilis-bilisan natin. Amen? Ilang minuto na. Strategies to deploy. Anong strategies na gagawin natin dito? Siyempre, may strategy ka dyan. May kalaban Harapin mo yung kalaban. Sabi, magti-training ako dito. Palalakasin ko yung sarili ko. Magdi-decide ako, hindi ako matatalo. Haharapin ko siya kahit iganti man yan. Amen? You have to strategize yourself. Anong gagawin mo, kapatid? Nandyan yung mga higante, nandyan yung problema, di ba? What must you do? Ito yung gagawin natin. Of course, biblical ito. What strategies? Take note, ha? Take note. Take note. Next time, magdala po kayo ng notes, ha? At saka ng Bible. Amen? Para lalo tayong matuto sa Panginoon. Amen? Magdala kayo ng lapis, ng papel. Amen? Kasi sa susunod, ikaw na magtuturo dito. Amen? So, anong strategy? Una, set your mind to victory. Bakit set your mind to victory? Yung mind mo, yan ang referee. Yan ang arbiter. Yung mind, yan ang magdi-decide Pagka sinabi ng mind, kakampi ko tong si Laman, kakampi ko tong flesh. Sabi naman ng isa, hindi, mas malakas ako. Sabi nung, kaya kung sinong malakas dito, ay mananalo, di ba? Kaya doon sa tug of war, kung sinong malakas yung mananalo. Malakas itong Laman, ay mananalo yung Laman. Palakasin mo yung spirit, di ba?
The Spirit of God. Palakasin mo yan para ano talaga yan? Prayer, worship, prayer and fasting, worship, study. Amen? Palakasin mo yung Spirit para itong si flesh, wala, bagsak na. Amen? So, ang mind, set your mind to victory. Dapat nakaset na yan. Mula ngayon, victory, victory, victory. Yan, nakatatak na yan. Sinulat ko na dito, victory ako palagi. Amen? Hallelujah. Pangalawa, sacrifice fleshly desire. I-sacrifice mo na yung flesh desire mo. Patayin pa kasi sinabing sacrifice, ino-offer yan. Pinapatay, di ba? Dead, kaya nga dead to sin eh. Di ba? Crucified with Christ. Sanctification. Yan. Bilisan natin, ha? Set your minds to victory. Yan. I-set mo na mula ngayon, i-program mo na, parang computer yan eh. I-program mo na, by default, praise God, yung mind mo is for victory. Hallelujah. Amen? Set your minds to victory. Na-set nyo na ba yung minds nyo ngayon? I-set mo na, kapatid. I-set mo na ngayon. Ako siniset ko na eh. Sinet ko na eh. Victory ako. Wala na yung inalis ko na yung program dito na talo. Amen? Yung loss, wala na yung loss. Puro victory na yung nakatatak dito. Amen? Hallelujah. Set your minds to victory. Anong gagawin mo? Do you know when Jesus Christ, before He came here on earth, nandun pa siya sa heaven, alam niya kung anong gagawin niya dito. Before He went down to heaven, sinet up na yung kanyang mind. Sabi niya, I will do the will of my Father. Pagbaba ko doon, I will not yield to temptation. Hindi ako bibigay sa temptation. Pagbalik ko doon, sabi niya, I will finish the work. Tatapusin ko ang trabaho pinagagawa sa akin. Pagdating ko doon, papasanin ko yung cross na yan. Kahit mabigat pa yan, kahit ikamamatay ko yan, papasanin ko yan. I will save, I will heal. Nakaset na sa kanyang mind before He came here on earth. Dapat ganun tayo. Amen? I-set mo na, I will do the will of my Father. I will not yield to temptation. I will finish the work of God. I will carry my own cross. Amen? Tinapos mo na dito pa lang. Amen? Panalo ka na eh. Kaya pagdating ng gera, tapos na, nakaprogram na eh. Panalo na ako eh. Amen? So, John 4:34, anong sabi ni Jesus? Jesus said to them, my food is to do the will of the Father. Kahit maraming pagkain dyan, no. My food is to do the will of my Father who sent me. Ano pa? I have to finish the work. Hindi ko tutulugan yan. Hindi ako tamad-tamad yan. I will finish His work. Kasi nakaprogram na. I will do His will. I will finish the work. Nakaprogram na. Nakaset na. My mind is set to victory. My mind is set to do God's will. My mind is set to finish the work. To do the ministry. Hindi ako bibigay. Tatapusin ko kung anong pinapagawa ng Panginoon sa buhay ko. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, set your minds to victory. Kaya nga Romans 8:5, anong sabi dito? For those who live according to the flesh, kung namumuhay ka pa sa laman, anong sabi niya? They set their minds, nakaset yung minds nila dun sa laman. The things of the world. But, those who live according to the Spirit, nandiyan yung Holy Spirit, the things of the Spirit. Nakaset yung mind mo of the Spirit of God. Amen? So, anong sabi dito sa Colossians 1 and 2? If then you were raised with Christ, di ba? Anong sabi niya? Seek those things that are above. Amen? Where Christ is sitting at the right hand of God. Anong sabi doon? Set your minds on the things above, not on the things on earth. Amen? I-set mo na ngayon pa lang. Yun, yung mind ko nandun palagi sa Panginoon. Hindi yung mga bagay na makamundo. Hindi yung mga bagay na temporal. Kundi dapat yung mga bagay na permanent. Amen? Eternal. Hallelujah. Philippians 4:8. Ito, saan mo isiset yung mind mo? Finally, brethren, whatever things are true. Yan, kung ano yung true. Whatever things are noble. Whatever things are just. Whatever things are pure, lovely, good report, any virtue, any praise. Think on these things. Meditate on these things. Lord, mula ngayon, nakaset na yung mind ko sa noble, sa true, sa just, sa pure, sa lovely, good reports.
Wala na ako doon sa mga bad, wala na ako doon sa mga chismis, wala na ako doon sa mga bagay na erase na yon. Amen? Hallelujah, glory to God. Set your minds on these things. And then, of course, para nandyan yung victory, refuse to give Satan access to your mind. Huwag mo na bigyan ng puwang yung enemy na pasukan pa yung mind mo. James 4:7, therefore, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Bakit resist? Kasi umaharap pa yan, umatak pa yan eh. Kaya resist. Satanas, lumayas ka dyan. Wala ka ng puwang sa buhay ko mula ngayon in Jesus' name. And he will flee from you. Ito yung ginawa ni Joseph, di ba? Nandiyan yung asawa ni Potiphar, nagubad, di ba? Sabi ni Joseph, umalis ka nga dyan. Umalis pala si Joseph, di ba? Siya pala tumakbo. Amen. Resist the devil and he will flee from you. So, anong sabi dito? Refuse, don't give an access. Anong gagawin mo ngayon? Put on the whole armor of God para wala na siyang puwang pumasok pa sa buhay mo. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Tumayo ka, put on yung mga armor mo. Amen? Glory to God. 2 Corinthians 10:4, ano yung mga weapons natin? The weapons of our warfare are not carnal. Amen? But mighty. Amen? In God for pulling down strongholds. Matibay yan, malakas yan. Amen? Si Satan, huwag mo na bigyan ng puwang yan kasi palaging umaatak pa yan, di ba? Refuse. Anong sabi dito? Sa 1 Peter 5:8, si Satanas, the devil, sabi ng Panginoon, be sober, be vigilant. Why? Because your adversary, the devil, he walks around like a roaring lion seeking someone he may devour. Ayun yung natutulog yung Kristiyano na yon. O yung Kristiyano na yun, hindi na nagpipray. Di ba? Ayun, ganun si Satanas. Ganun yung devil, the adversary, or what you call Satan, is like a roaring lion seeking someone he may devour. Ayun, sinagpang ka na. Wala. Refuse. Amen? To give access to the devil. And of course, guard your heart and your mind. Protektan mo yung mind mo, yung heart mo. Kasi again, ito yung magdi-decide sa iyo eh. Amen? Keep your heart with all diligence, for out of it springs all the issues of life. Hallelujah! Napakabilis ng oras eh, no? Bilisan natin. So Isaiah 26:3, you will keep him in perfect peace. Why? Whose mind is stayed on you. Because he trusts in you. Makakatulog ka ng mahimbing. Amen? Kasi yung mind mo nandun sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Dapat palagi nakaset yung mind mo on the things above, not on the things on earth. Amen? Set your minds to victory. Refuse Satan and access. Guard your hearts and your mind against every works of the devil. Amen? How you will guard it? Huwag mo entertain yung anxiety. Be anxious for nothing, but by everything, by prayer and supplication, let your request be made known unto God. Amen? And the peace of God, which surpasseth all understanding, will guard your hearts and your minds through Christ Jesus. Sino mag-guard sa iyo? The peace of God. Huwag mong entertain yung anxiety, yung worry sa buhay mo. Pagka nandiyan na yan, refuse. Satan, lumayas ka na dyan in Jesus' name. Amen? Mabilis na tayo. 5 minutes, tapos na tayo. Hallelujah. So, Matthew 6:25, alam niyo yung Matthew 6:25, di ba? Therefore, I say to you, do not worry about life, what you eat, what you drink, amen? What you will wear, amen? Is not life more than food, than the body, more than clothing? Sabi ng Panginoon, ginutom na ba kita? Ginutom na ba kayo ng Panginoon? Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang gutom talaga yan. Malnourished ba yan? Hindi, napabayaan yata sa kitchen. Amen? Hallelujah. Sabi na po, do not worry. Ilang buwan ka nang walang trabaho? Kumakain ka pa ba? Oh. May sinusuot ka pa ba? Oh. Malakas ka ba? Glory. Do not worry. Napakaliwanag. Amen? Sacrifice, fleshly desire. Hallelujah. Bilis-bilisan natin. 1:20 na tayo ngayon. Sacrifice, fleshly desire. I-sacrifice mo yung desire ng flesh. Ito, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. I-crucify mo yung flesh mo. Amen? Huwag mo nang bigyan ng pagkakataon pa na Amen? Huwag mo nang pagbigyan pa yung katawan na yan, yung desire. Gusto ko yan eh. Paminsan-minsan lang.
Sige ka. Yung lason, konti lang yun, pero namamatay, di ba? Konti lang, sige na, pagbigyan mo na ako, matagal ko na kasing nagkikrave na ako niyan eh. Sige, di bahala ka. Kaya nga crucify eh. Ipako nga kita dyan kung makagalaw ka pa. Amen? Crucify with Christ. Amen? Galatians 2:20. Romans 12:1. Ito, yung binasa kanina, di ba? Sabi ni Paul, sige na, nagmamakaawa ako sa inyo. I-present mo na yung mga katawan na yan as a sacrifice. Sabi ni Paul, sige na, lumuluhod ako sa inyo. Please, please, please. I-sacrifice mo na yung katawan na yan. Amen? Offer your bodies a living sacrifice. Sabi ni Paul, I beseech you. Diba? Sabi, nagmamakaawa na ako. Maawa naman kayo sa sarili ninyo. Yan ang gusto sabihin ni Paul dito. Maawa kayo. Yung bodies na yan dapat i-present mo ng living sacrifice. Holy, acceptable, pleasing unto God. This is your reasonable service. Amen? Malapit na tayo. Sanctification na kasi tayo eh. Amen? Sanctification, banalin mo yung sarili mo. And Joshua said to the people, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders in your life. Kaya nga sabi ko, this internal war, this is what we call sanctification. Pinoprocess mo, di ba? Inaalis mo lahat ng mga tinik-tinik, mga dumi-dumi na yan sa katawan. Unti-unti. Overcome them. Amen? You are getting cleaner and cleaner, purifier each day. Be holy, for I am holy. Sanctify yourselves, because without sanctification, there is no glorification. Justification, sanctification, glorification. Sanctify yourselves, tomorrow I will do glory in your life. Tomorrow, I will do wonders. I will do miracles. I will answer your prayer. I will heal you. I will bless you. Ipagkakalob ko na yung ano mo, yung ninarasa ng puso mo. But, sanctification muna. Amen? Wow, dito na tayo sa last na to. Palagay ko last 3 minutes na to. Son of God delivers. Amen? We need to win the war. Sino ang tutulong dito? You cannot do it by yourself. You need Jesus Christ, the Son of God. Amen? Who will enable us to win the war? We need the Scriptures, we need the Son, amen, and we need the Spirit of God. Hallelujah. Of course, you need the Scriptures to obey. Joshua 1:8, alam nyo na yan, di ba? I-memorize nyo yan. Amen? Hindi kayo bibigyan mamaya ng pagkain kung di nyo na-memorize yan. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate therein day and night, that you may observe to do according to all that is written therein. Then, you will become prosperous, and then, you will have good success. Gusto mo mag-prosper? Gusto mo na maging successful? Yan. Meditate, read, and meditate the Word of God day and night. Basahin mo, i-meditate mo, at gawin mo. Amen? And then, you will become prosperous and good success. Pangalawa, of course, the Son of God set us free. Amen? You shall know the truth, and the truth shall make you free. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Sino kailangan natin? Jesus Christ, the deliverer. Amen? So mamaya, we will come to Jesus to deliver us from every bondages, from every slavery of sin. At kung meron pang pinapayagan mo na nandyan, nakadikit sa laman na yan, di ba? Alisin na natin yan today. Amen? Let us destroy every works of the devil. And of course, we need the Spirit of God. Amen? The Spirit of God. Hallelujah. I say then, sabi niyo po, walk in the Spirit. Lumakad tayo in the Spirit. And you will not fulfill the lust of the flesh. Hallelujah. John 14:26, the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you. Tuturuan ka. Anak, ito ang gagawin mo. Anak, wag mong gawin yan. Anak, tama na yan. Amen? Ayan. He will teach you. Hallelujah. And then, of course, John 16:13, the Holy Spirit, He will guide you. Anak, ito yung way, ha? Hindi dyan sa mga, kumukutitap na ilaw. Wag dyan, anak, dito sa maliwanag. Amen? He will guide your way. Hallelujah. Glory to God. Of course, you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Music team, please. Can we ask? Music team. Hallelujah.
quickly, please. Hallelujah. Praise God. So, yung ano po natin, of course, yung summary, nandito sa ano ba tawag dito? Program sleep. Amen? Please bring this one. Wag niyong iwanan. Nandito po yung summary ng message natin. Okay? Kasi you will discuss this in your Bible study also. So that's why please bring this one and continue to meditate, study. Amen? Again, sa ating conclusion, ano yung sinful desire na to? Na dapat ay mula ngayon, palagi na tayong panalo. Yan, yung selfishness, dapat kung meron pa yan, alisin na ngayon. Meron ka ba mong pride dyan? Amen. Meron ka ba bang ego? O nagagalit ka pa ba? Anger, yan. Dapat hindi ka na magalit, ha? Rebellion. Yan yung mga lust. Gluttony. Gluttony. Sexual immorality. Evil practices. Yan. Lying. Nagsisinungaling ka ba kapatid? Meron ka bang unhealthy habits? Ulitin ko yun, ha? Nakikinig ba kayo? Meron ka ba bang unhealthy habits? Meron pa bang dyan? Unforgiveness. Nakamamatay yan. Addiction, even laziness. Ito yung this war against the Spirit. Ito yung kalaban ng Holy Spirit. Surrender mo na. Surrender na natin ngayon. Amen? We are no longer slave to sin. Kapatid, we are no longer slave to sin. Wala nang power yung sin to those who live in accordance with the Holy Spirit. Wala nang power yung sin. We are no longer dominated by the power of sin. The Son sets us free already. Hallelujah. Glory to God. We need to deploy, ano yung mga strategies natin dito? Set our minds to victory. Set na yan. Lord, mula ngayon, panalo na ako. I will do your will. I will share the gospel. I will go to church. Hallelujah. I will attend the prayer meeting. Hallelujah. I will involve in the ministry. Mula ngayon, Lord, hindi na ako agawa ng kasalanan. Mula ngayon, palagi akong victory. By default, dapat victory na yan. Amen? And of course, mula ngayon, Lord, isa-sacrifice ko na yung paminsan-minsan na patikim-tikim, Lord. Sinasacrifice ko na ngayon. Pako mo na ako, Lord. Sige, Lord, I am crucified with Christ. Mula ngayon, Lord, I am dead to sin na. Amen? Sanctify your lives towards holy living. Glory to God. Again, you and I, pwede po tayong tumayo. We need to win this war within. We need to win this war. Tell your seatmates, you need to win this war. You need to win this war within. That is raging. Amen? It's there. Kaya nga, it's always battle upon battle. You need the Scripture, you need the Son of God, you need the Spirit of God. Hallelujah. Glory to God. Let us make room. Allow the Holy Spirit to come in. I-check niya yung puso natin, yung minds natin. Kung ano pa yung mga kasalanan dyan, give Him an entrance. Lord, make room for my life. Please come in and check whatever sinful desires, Lord, remove them. Destroy them. I surrender them. Hallelujah. We break every chain that the enemy has done in our lives. In the name of Jesus, we are setting ourselves free from every bondages of slavery of sin, even the slavery of sickness, and even the bondage of pride, even unforgiveness, of lying, of rebellion, of pride, of ego, of immorality, idolatry, of fornication. We are setting ourselves free now in the name of Jesus. From every works of the flesh, from every works of the enemy. We declare that we have been set free now from all the lust of the flesh, the lust of the eyes and the pride of life. That from this day forth, as we set our minds to victory, we will always have the victory for every internal
war, internal confrontation, the war between the flesh and the spirit, my mind will always say, victory. My mind will always say, you belong to Jesus. My mind will always side with God, not with the side of the things of this world, but I will set my mind on the things above, not on the things below. I will set my mind on the things eternal, not on the things that is temporal. Father, once again, today, as we lift up our hands in faith, today all together, we are declaring our victory over the flesh. We are siding with Christ. We are siding with God. We are siding with the Holy Spirit. We are siding, oh God, with the Scriptures, the Word of God. Goodbye, oh God, to the things of the world, to the things of the flesh. It has no more power over our lives, because now the Holy Spirit empowers each and every one of us. So henceforth, from this day forth, victory upon victory upon victory, because we are no longer slaves to sin, because now we have power, we have dominion over every works of the enemy, over sin, over pride, over gluttony, over unhealthy habits, over lying, over gossiping, over immorality, over adultery. In the name of Jesus, we have the power over anger, over unforgiveness, over bitterness. In the name of Jesus, we are more than conquerors. From this day forth, oh God, we will set our minds whatever is good, whatever is lovely, whatever is honorable, whatever is pure, whatever is just, if there is any virtue, if there is any praiseworthy, we will meditate. We will set our minds on God, not on the things below. Lord, we give you glory, we give you honor, we give you praise for these wonderful things that you have done in our lives. Hallelujah. Let's declare our victory. Let's declare our victory. Worthy, worthy, worthy. Glory, glory. Father, once again, we are so grateful, so thankful for your goodness, your grace, for your presence, for the power that manifests in our midst. Once again, thank you, Lord, for the deliverance. Thank you, Lord, that from this day forth, we are more than conquerors in Christ Jesus. From this day forth, oh God, we no longer know what is defeat. We only know victory and victory and victory. Lord, once again, we thank you, we praise you for setting our minds to victory, oh God, refusing an access to the devil, and that from this day forth, oh God, you are our deliverer. You are our freedom, oh God. You are our helper, our Savior, our healer, our peace, our joy, our victory, our triumph. Lord, maraming salamat po once again for these amazing, wonderful things that you have done in our lives. Lord, we give you back now all the glory and the honor. In Jesus' name, amen and amen and amen. Glory to God. Glory to God. Let's have the benediction. The Lord bless you and keeps you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Once again, God's blessed people will shout, Amen. 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 Amen.